Alam niyo ba na dito sa Emerald Residences, this is already for occupancy na ha. Ibig sabihin nakatayo na yung mga houses, 95 to 100% constructed na ang house. Kayo na lang ang inantay. Of course, we also need to comply first with the down payment terms bago kayo makapag-move in, diba? So, titingnan natin yan mamaya. Dadalhin ko kayo sa Emerald Residences para makita nyo yung bahay doon. Expect na, of course, may makikita kayo medyo may sira na, but don't worry kasi once ma-turn over to sa inyo, aayusin mo na yan ng developer bago i-turn over, okay? So right now, nagbabiyahe tayo papuntang Emerald Residences. Guys, ang location kasi nitong Emerald Residences is like one ride lang siya from PTEX. So coming from PTEX, dadaan tayo sa Cavitex and then Centennial Highway and then Antero Soriano Highway, which is this highway na. Dire-diretso lang yan, connecting lang yung mga kalye na yan. Okay, so medyo ma-traffic dito sa time na to kanina kasi may nagbanggaan na kotse at isang truck. So ayan, nag-traffic. Pero itong part na to kasi hindi na siya gano'n traffic kapag nakalampas ka na sa SM Tansa. Yan, wala nang traffic dito unless yun nga may nagbanggaan. So once makita na natin ang McDonald's, ayun sa dulo, yan na yung sinyales na malapit ka na talaga sa Emerald Residences. Kasi this McDonald's, no, nasa kanto yan ng Mikara Estate. Ang Mikara Estate, nasa harap siya ng kaharap niya yung kanto papuntang Emerald Residences. So if you're coming from PTEX, no, at pupunta ka dito, sabihin mo lang Mikara. Okay, or di kaya Postema. Postema naman is the name of the resort na located sa harap lang ng Emerald Residences. So, dito na tayo sa kanto na to liliko. So, coming from PTEX, itong kanto na to is pakanan. Okay, and ang pakaliwa naman is yung sa Mikara Estate. Now, konting lakad lang ito guys from the main highway going to Emerald Residences. But of course, kung gusto mo magsumakay ng tricycle, meron namang available na tricycle. Super lapit lang talaga nito sa kanto. Ayan. At tayo nakarating na sa patutunguhan, Emerald Residences. So, from the gate, makikita mo agad dyan yung block 1, which is yung mahaba na yan sa gilid. So, yan yung block 1. At marami pa tayong available dyan, guys. Mas malaki ang lote dyan sa block 1. Eh, ang tinuturo ko dyan sa andulo is yung may katabing school itong subdivision na to. So, ganito ang itsura ng Emerald Residences. And halos lahat na dito ay nakatayo na. So, kayo na lang kulang talaga. Guys, dito tayo ngayon sa Emerald Residences. And as you can see, ito yung project ng Charles Builders na talagang ready for occupancy na. And this is located in Tansa, Cavite. So, right now, ang nakikita nyo sa aking likod, ito yung black 1. At marami pa tayong bakante dito. At alam nyo ba na ang presyohan dito is, this is like 2 million lang. Depende sa laki ng lote na available. Nasa 95 to 100% na yung construction. So, ipapakita ko naman sa inyo yung actual turnover. Once na i-turn over sa inyo to, aayusin naman ng developer. Okay. Maswerte ka kung makuha mo yung house na medyo malapad sa harap. Although meron namang setback na konti sa harap po. Yan. Block 4. Okay, so this is the actual turnover. Ito guys hindi nilalagyan ng ganito kasi of course, may tendency naman na nakaw pag walang tao dito. So this is bare ang turnover. Ganyan. Ang paint talaga, even primer dito sa loob. So this one is an end unit. No? Or corner unit pala ito, nasa corner. So, kaya may bintana dyan kasi because it's a corner unit. Pero kung inner unit to, tatanggalin yung window na yan. So, ang window lang natin kapag inner unit is dito sa harap and dito sa likod. Okay, so this is how it looks like. Malinis nga to eh. Although, not exactly malinis. What I'm trying to say is maganda yung pagkakagawa ng house na to. Dito yung sala. You can put your sala here, no? Dito, dining, kitchen area. And then of course, dito, wala na kayo kung anong gagawin nyo. That's the toilet and bath. And the kitchen. So, medyo madumi, no? Hindi nalinis ang nito, model house. Pero okay lang yan. Hindi naman yan ang ito-turn over sa inyo. Nilinisin, hindi naman yan. So, dito, ang
Guys, wala pa tayo ditong inodoro, pero pagka turnover nito, no, although walang finish to ang toilet and bath nila, pero may inodoro at may mga bathroom fixtures naman nakasama. They need to remove lang dyan. Alam mo yun, may mga nagsasquat pag hindi nabantayan. And then this is the service area. Okay, so hanggang sa wall na yan ang end ng property. Tapos hanggang sa taas. Yan. O, di ba may cover pa dito sa may bintana. Nakasarado kasi. Ikutin nga natin sa labas. O, dito ako sa toilet area. Yan. Ganyan ang itsura niya. Malaki din, di ba? Tayo sa taas. So, ganyan ko ang kanyang railings. Metal. Huwag magnet yan. Okay. And then, cement na to. Yung hagdan. Okay yung hagdan niya hindi steep. Ang ganda na pagkakagawa nito. Okay, and this is the second floor. So, toilet and bath sa baba. Here. And then, connecting siya sa taas. Okay? So, wala pa tayong ceiling. Yan. Again, this unit na pinasok ko is a corner unit. Meron siyang bintana. Merong bintana dito sa gilid, no? Pero, kapag inner unit, wala yung bintana na yan. Okay? Ang bintana natin for inner unit ay ito lang, at ito yung sa likod. Okay? So, this is provision for 2 bedrooms. Actually, pwede pa magawa ito ng 3 bedrooms kasi pwede kayong mag-extend sa likod at sa harap or sa gilid if you are in the end unit. Kasama na rin sa turnover itong grill, which is pwedeng buksan. So, ganito magiging window niya. And may jealousy na window sa likod. Maganda pag nakakuha kayo mga end unit. Guys, may mga end unit pa tayo at saka corner unit available ha. Pero bihira na lang. Uunahan pa yan. At ready for occupancy na, kaya medyo strict sa requirements. So, ganyan. Corner unit yan kaya may bintana dito sa gilid. Pero pag inner unit, hindi nyo makikita of course yung bintana dyan. May community na rin dito kasi may mga nakatira ha. So, ganito ang service area. Pwede nyo i-close yan, no? At pwede pang pagawa ng isa pang kwarto. Okay. Itong dalawang bintana to is the toilet and bath. Pag-ibig financing, and the down payment or equity is only 10% of the total contract price, and you can pay it for extended siya up to 24 months ang payment terms niya. So isipin mo yun ha, 24 months, so nasa 8,000 to up to 11 or 15,000 lang ang monthly mo sa equity terms, hindi masakit sa bulsa. And then ang kanyang monthly amortization kapag pasok na sa pag-ibig is nagre-range lang siya from 11,000, 13,000. Okay, or up to 15,000 depende nga sa laki ng lote. So ang income requirements dito is nasa around 32,000 lang to 35,000 for 30 years to pay. At kung gusto niyo talaga mabilisang makalipat na dito, of course kailangan yung tapusin yung equity term sa madali ang panahon din. Hindi na kailangan antarin i-construct yung bahay kasi nandiyan na yan. So ayun lang guys, no. If you want to know more about this, you can inbox me or message me directly. Ng Block 1. Ang ganda na location ng Block 1. Pag gate, nandito na agad. O Block 4. Yan sa likod yung Block 4 yan. Ewan ko lang may mga nakatira na dyan. Block 4. This is Block 4. Block 4. Bigyan ko naman kayo ng mapa. Okay, so yun. Okay, mag-reserve na kayo habang meron tanong. So yun lang. Thank you for watching. Bye!